Okay, dumako na po tayo nito sa Impacta Diablita natin, Vice Presidente. May bagong pahayag na naman po ang Impacta. Aray ko. Pakinggan po natin. Lumaban tayo sa bawat puwersang nagtatangkang magdikta ng ating kapalaran. Thousands gave their lives so that one flag and one flag alone would fly over this republic. Hindi niya ay maintindihan yan. Hindi niya maintindihan yan, ha? Hindi niya maintindihan yan. Yung English na yan, hindi siya gumawa niyan, eh. Bobo to, eh. Aray ko. That is our identity. That is our duty. Tingnan mo, tinuturuan niyan lumaban. Gago din, eh, no? Lumaban tayo. Tinuturuan niya. Ayan po si Sara, tinuturuan lumaban tayo sa gobyerno. Aray ko. Tanga, eh. We fought for our sovereignty against foreign invaders. Oh, we fought daw. Sige nga, murahin nyo yung China, Sara. Hindi nyo magagawa yun. Huwag mo kami linlangin. Lumaban daw tayo, lumaban daw tayo, lalo na sa soberanya, against foreign invaders. Sige nga, lumaban kayo sa China. Ewan ko lang kung wala kayong supply. Aray ko. Katarantaduhan na ito, eh, no? But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Nako, pribadong negosyo tulad ng Pogo. Aray ko. Oh, yan ang ginawa ng tatay mo. Pribadong negosyo tulad ng droga. Yan ang ginawa ng tatay mo, magnetic lifter, pati ng kuya mo, Impacta. Aray ko. Oh. Ano, wala na kayong mukhang maiharap dito, Sara. Aray ko. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay mala sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Oh, sino sindikato? Sino ang pinapadala ni Sammy Uy na nilalaplap mo? Aray ko. Sino? Di ba kayo? Sindikato ka dahil, ano, kitang-kita sa bangko mo, 6-7. Aray ko. Oh, tarantada, ikaw ang sindikato, pamilya nyo sindikato. Paano magkakaroon ka, vice president ka pa lang, meron kang pumapasok na 600, 500 million? Saan mo kinuha yun? Oh, sa paninindikato nyo. Aray ko. Oh, ang sinasabi mo, babalik sa'yo. Ang basurang tinatapon mo, na traffic. Aray ko. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality health care. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every ghost project daw, oh. Kwento mo yan sa tatay mo, tanga! Aray ko. Every ghost project. Every ghost project, eh, tinarantado nyo. Tatay nyo. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang Ang sabi mo, ang korupsyon, ang meaning ay Duterte. Marami pa maniniwala eh. Ang korupsyon, ang meaning ay Duterte. Kapag usapang korupsyon, Duterte ang may
pakananon. Kapag usapang korupsyon, Duterte ang bihasa doon. Di ba? Aray ko. Oh, nak. Sara, hindi ka naman siguro mai-impeach kung hindi ka kurakot at magnanakaw. Dahil kitang-kita namin ang proseso. Kitang-kita namin ang daloy sa House of Representatives, lalo na sa Committee on Justice. Hindi ka nagpapaliwanag. Di ba? Mga kababayan, wag po tayong malito. Tayo, mga kababayan, bilang isang ordinaryong tao, tayo po yung nagtatrabaho at sa iyong trabaho, uulitin ko lang po. Sa iyong trabaho, pinagbintangan kang magnanakaw ka, anong immediate na gagawin mo? Di ba? Ang immediate na gagawin mo po ay magpaliwanag ka dahil magnanakaw ka daw. Magpapakita ka ng mga katibayan dahil magnanakaw ka daw. Pero si Sara, hindi po. Iiwas siya. Magtatago siya sa mga kaalyado niya. At itong mga kaalyado niya gagawa ng mga paraan para maiwasan po ang isyong pagnanakaw sa kanya. Tama ba yun? Aray ko. Ha? Kapag ikaw po ang pinagbibintangan, ikaw magpaliwanag. Ipaliwanag mo, hindi yung nagtatago ka. Tapos pag magagalit ka, gusto mong patayin ng presidente. Aray ko. Pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. And it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Rizal, Bonifacio, Luna, and thousands of other Filipino heroes fought so that every Filipino could live with justice, dignity, Dinamay na naman yung bayani, natutulog eh. Abnormal talaga to. Dinamay na. Rizal, Luna, Bonifacio, natutulog! Aray ko. Dinadamay mo na naman sa kagaguhan mo, Sara. Natutulog yung mga tao. Aray ko. Dinamay mo na naman. opportunity, and hope. Mga kababayan, freedom is never permanent. Oy, nandito na si Ma'am Arsa. Oh. Hey, shout out Ma'am Arsa. Putik, nakita rin ako. Nagtatago na nga ako. Ba't nyo ba ako nakikita? Paano nyo ako nakikita? Aray ko. Ha? Nagtatago na nga ako eh. Paano nyo ako nakikita? Ha? Nagtatago nga ako para hindi ako ma-report. Nakikita nyo pa rin ako? Ang galing ah. Aray ko. Tama si Alex, di ba? Araw ng wika, araw ng kalayaan, English ng English. Bobo talaga eh. Aray ko. Unless it is defended. Sovereignty survives only when a people refuse to surrender it. Hope survives when citizens refuse to accept bad governance as their destiny. Hope Oy, sabi oh, mahal ka namin, Boss Nyolo. Sabi, ay, si Ma'am Edna oh. Kaya nasan ka man, naaamoy ka namin. Salamat. Si Ma'am Edna oh. Guwapo ka, Sir Nyolo. Guwapo. Yun nga, minsan na nagtatampo ako sa Panginoon eh. Aray ko. Di ba? Sabi ko, simpleng mukha lang, pero tinodo eh. Aray ko. Tinodo. Kaya nga nagtatago ako sa filter kasi ayoko na masira yung pamilya ko eh. Totoo lang yan. Aminin ko sa inyo. Kaya nagtatago ako sa filter kasi baka masira po yung pamilya ko. Ayoko masira yung pamilya ko eh. Aray ko. Aray ko. Wala na. Eto mga karayuma, siya sabi ko sa inyo, pag tayo nakuha ng GMA, pagpasensyaan nyo na. Diba? Pag nakuha po tayo ng GMA, ABS, TV5,
Wala po tayong magagawa. Kailangan ko na ipakita to eh. Wala na. Pag nakita po ako ng GMA, TV5, iba to pwede to iba klase ng mukha nito Aray ko. Diba? Survives. When citizens act together, Oh, have their voices heard, demand what our heroes fought so gallantly for. The right of every Filipino to a dignified human life. Hope survives. sabi ng mga nakikinig sa kanya, Aray ko. antok eh. Aray Na walang kwenta eh. Dito tayo, dito naman tayo. Ito naman tayo. Hindi talaga titigil. Ito pa, dagdag natin to. Unang-una nakakalungkot na ganun yung nangyari no sa isang estudyante at sa isang promising na athlete natin sa bansa. At pakiramdam ko kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari, hindi lang kay Rene, no, doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin, the family and the school. So pakiramdam ko ay malaki ang pagkukulang ng paaralan sa pagbigay suporta sa pamilya. Lalong-lalo na hindi ito ordinaryong pangyayari. No? Ito ay pagkamatay ng isang estudyante. Will you be joining the call for justice, ma'am? Of course, yes. Oo. As a lawyer, Oy, lawyer pala to eh. Lawyer ayop. Lawyer yan. Aray ko. Lawyer pala to eh. Aray ko. actionable yung nangyari para sa akin. Actionable talaga yung nangyari. Hindi ko na lang gatungan yung pamilya kasi alam mo, yung mahirap yung pinagdadaanan nila ngayon. Iniisip pa nila yung grief na pinagdadaanan nila, yung araw-araw magigising ka na wala na yung anak mo. So ayaw ko gatungan, pero dapat sila pagkatapos ng lahat ng kanilang kailangan gawin para sa burol at pagpapalibing ng kanilang anak ay umupo sila at mag-isip kung ano yung dapat na Ayaw mong gatungan eh. Anong ginagawa mo? Bobo talaga nito. Ayaw niya daw gatungan pero comment siya ng comment. Tanga eh, no? Aray ko. Kung ayaw mo gatungan, sasabihin mo, ayaw mo gatungan. Dapat sasabihin mo, katulad nung sinasabi mo dati, no comment. Taka! Aray ko. Bobo talaga eh. Ito pa, tingnan mo, parang baliw, tingnan niyo kung gaano kabaliw, Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating konstitusyon. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. Aray ko. Aray ko. Wala talagang iniisip kundi yung kapangyarihan, no? Tanga talaga to eh. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow
the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni... Ano daw? Hindi yan daw gusto agawin yung posisyon. Aray ko. Ano? Ano daw? Aray ko. Ulit nga. of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi Naku, tignan mo nga pinagagawa mo. Napakasinungaling mo. Tanginan to, napakasinungaling po. Samantalang nung nakaraan, pumapalakpak kasi sa likuran ni Chis Escudero. Gumagadong ka. Tangina, Sara, wag kaming gagawin mo, boy. Aray ko. Puro kakatarantaduan. hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon. Ha? Hindi daw gusto gagawin? Gusto mo na nga patayin si BBM eh. Diba? Gusto mo na nga patayin si BBM, tanga ka? Aray ko. Ay, to na. Hunyango, kala mo, anghel eh. Aray ko. Ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Yan ako puto ka. Ikaw ang walang ya. Sino ba nagbabanta? Ang nagbabanta, yun ang walang ya. Tangina ka eh. Baligtad sinasabi mo, ang nagbabanta, yun po ang walang ya. Kasi kaduwagan yun. Kapag nagbabanta ka, duwag ka. Diba? Kasi nga, patalikod, patraidor, yun ang walang ya. Aray ko. Last two questions, Ma'am Grace, Saron. VP, today we celebrate the Independence Day. Given the political climate and alleged stabilization plot, what is your message to the AAP, PNC, and Philippine people? Ang mensahe ko sa lahat ng ating mga kababayan, yung mensahe ko kanina, sinabi ko sa aking speech, no? Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo. Oh, lagi na naman damay ang Pangulo sa iyo. Si Pangulo nga ang nagsasabing we should not yield to any foreign country. Aray ko. Diba? Hindi tayo yuyukod sa China. Sasama mo na naman ang Pangulo, impacta, jablita ka. Sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, 'di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat. Last question from Sunstar. Para papagkawala ng dignidad, ba't nagnakaw ka? Sino ba, alam mo, Sara, sino ba ang nasa impeachment trial ngayon? Ikaw. Bakit? Nagnakaw ka. So, sisihin mo sarili mo, impacta ka. Aray ko. Tangina mo ka eh. Ninakaw mo yung pera namin eh. At ang malupit pa doon, ayaw mo paliwanag, tangina ka eh. Pagpaliwanag ka, sa mo dinala yung confidential funds. Isang araw lang, ubos. Aray ko. Aray ko. Ina mo, magnanakaw ka eh. Buong pamilya nyo magnanakaw, tanginan nyo. Simula nang dumating kayo sa Pilipinas, nagkagulo-gulo na, leche kayo. PP, regarding sa waste situation ng city, naging it made national headlines. Ano po ang sasabihin natin pag-dispon po? Ano daw? Ang Sa waste waste na, situation waste po na. siya. Sinasabi. Yes, wala pa akong update, no? Pero bago ako bumaba noong term ko as mayor, meron na kaming negotiations na ginawa para sa bagong landfill. Nandoon lang din sa area kung saan yung landfill natin ngayon. Hindi ko alam kung nasaan na sila doon sa
negotiations para sa bagong landfill. At sana ay magawa nila ng paraan na mag-operate o mabuksan yung current natin na landfill. At kung hindi man, sana ay magawa ng ating local government unit na maglagay ng alternative para sa ating solid waste. Bobo ka talaga, tinitira mo yung kapatid mong tsumutsu pa, oh. Aray ko. Sara, nakalimutan mo, tinitira mo yung kapatid mong sumusubo ng etid, si Baste. Siya yung local government ng Davao. Aray ko. Ibig sabihin, bobo talaga yung kapatid mo, puro lang kayo pagdanakaw. Sa bagay, totoo. Sa bagay, totoo po. Kasi imbis na ayusin niya yung problema sa landfill na maraming namatay, tinakbuhan ni Baste si Remulla. Kasi nga, iimbestigahan siya ni Remulla, tumakbo sa China. Oh. Baklang-bakla ka talaga, Baste. Aray ko. Baklang-bakla ang kapatid ni Sara. Aray ko. Oh. Local government unit Oh, yung local government unit daw. na maglagay ng alternative para sa ating solid waste. Oh, kita mo, maglagay daw ng alternative para sa solid waste sa Davao. Eh, sino ba local government doon? Yung kapatid mong tsumutsu pa. Aray ko. Oh. Diba? Oh, sino may magkukulang? Kayo. Dekada na kayo dyan. 3 dekada mahigit. Ang Davao, bahang-baha. Puno na ng basura. Kung talagang maganda yung Davao na hindi pa tayo nabubudol noon, alam lang natin na ganyan pala Davao, putangin na yan, wala dapat kayo dito sa political system. Hindi dapat naging presidente ang abnormal mong tatay. Aray ko. Management. Correct. Thank you. Thank you, Davao Media. We were busted regarding that massive birthday. I think ang pinakamaayon na makatubag ni Anang question sa investigation sa mayor is Sorry, ma'am. ang City Legal Office. Okay, tama. Sigurado po sila ang ibadoko kung sa ang mga lakang sa atong local government unit regarding sa solid waste management. Kita mo, ibig sabihin, walang ginagawa yung kapatid mo. Tuwing gabi lang pumapasok, sumusubo pa ng etid sa munisipyo. Aray ko. Oh. Kita mo? Oh, biski si Sara, alam niya may problema sa local government ng Davao na pinamumunuan ng kapatid niya. Oh, wala kasi ginagawa po si Baste. Walang ginagawa si Baste. Hapon na pumapasok. Tapos pagdating sa gabi, nagme-makeup. Rumuronda. Aray ko. Diba? Rumuronda sa mga pogi. Pero sa mga Davao, mag-ayusin yung solid waste management, yung landfill. Wala. Wala. Laging puro kabaklaan ang inaatupag. Aray ko. Oh. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, udas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula,
Sila